Minamahal tayo po'y sama-sama manalangin sa mahal na Panginoon. Patubayan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Let us pray. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. Hallelujah. Leading prayer for our beloved honorable pastor. Lord, we pray, anoint thy words. There is Jesus. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, balakid sa aming pakikinig, demons of destruction, demons of doubts and unbelief, in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo na po yung makabalik sa ating po mga kinauupuan. At mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Strad Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor. To their beloved children, whole blessed Almeida family, kami naman patuloy nating pinapaabot ang ating paggalang at pagrespeto sa mga anak ng ating mga magulang sa Panginoon, na kasalukuyang inatasan ng ating buhay ni Diyos upang mamahal at ikandili ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga minamahal, pleasant morning po sa ating mga beloved webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating pong mga kababayan, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito. Magandang tanghali na po, hapon na po sa inyo pong lahat. At mga katuwang sa gawain ng Diyos, ang Diyos po ang magpala, minamahal, sa ating pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa kaniyang pag-iingat sa atin. Amen. Ang bagyong Pipito ay malayo sa atin. Amen. At hindi nga natin naramdaman, mga minamahal, na may bagyo pala. Pero alam po ninyo, mga minamahal, sa ibang area ng bansa ng Pilipinas, sa kasalukuyan, sila po ay sinasalanta ng bagyo sa mga oras na ito. Amen. Let's pray for them. Hindi po ibig sabihin na malayo tayo sa bagyo, ay mga minamahal, magpasalamat na tayo. Ang ating pong ipanalangin ang ating mga kababayan na kasalukuyang sinasalanta ng bagyo sa mga oras nito, na sila po'y pag-ingatan at proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Yan po yung sinasabing pray one with another. Tayo po ay magpanalanginan sa isa't isa, na hindi lamang tayo ang iligtas, hindi lamang tayo ang ingatan, bagkus mga minamahal, ang buong bansa ng Pilipinas, maging mga minamahal sa lahat ng dako. Ating pong mga minamahal, ihanda ang ating mga ballpen, ang ating mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, what will happen when our motives is wrong? When our motives are wrong. What will happen if our motives are wrong? Ano po ang mangyayari kung ang ating mga motibo, minamahal, ay mali? Amen? Ang sabi ng ating pinag-aaralan, in serving the Lord, dapat ang ating mahal na Panginoon ang focus ng spotlight. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga minamahal, industriya ng pelikula, kung sino po ang bida, sa kanya po nakatutok yung spotlight at saka yung camera. Amen. Kasi
Siya ang bida. So sa ating paglilingkod, ang ating mahal na Panginoon ang bida. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo, hindi kung sino-sino ang bida. Ang bida rito, hindi ang preacher. Amen? Ang bida rito, hindi yung mga minamahal, magaling umawit. Ang bida rito, hindi yung magaling tumugtog. Say amen. Ang bida rito, hindi yung magaling mangaral. All of us are instruments by God. Instrumento lamang po tayo ng ating mahal na Panginoon. All the glory always belong to Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ang ating mahal na Panginoon ang bida. Amen? Hindi kung sino-sino man. Maging ang ating mahal na pastor, ayaw ng mahal na pastor na siyang bida. Amen? Hindi man tayo kontra bida, pero hindi tayo ang bida. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, ay palagi nating ibinibigay ang kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating naitulong, ano man ang ating naibigay, ano man ang ating nagawa para sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ang kapurihan palagi ay ating ipinagkakaloob sa Diyos, mga minamahal, amen, na karapat dapat tumanggap ng papuri, karapat dapat tumanggap, minamahal, ng ating pagsamba. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, we focus not in our own agenda. We are always focused not in our own interest, but for the glory of Jesus, but for the glory of God. Palagi tayong nakafocus. Ano man ang ating ginagawa, ultimo sa pagwawalis, ultimo sa pagpupulot ng basura, amen? Ultimo sa paglilinis ng CR, lahat yan ay ginagawa natin para makita ang kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. Every time na ikaw ay tutugtog ka para makita ang kapurihan ng Diyos. Every time na ikaw ay aawit, hawak ka ng microphone, ang focus natin, ang interest natin ay palaging makita ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Maging kami ng mga nangangaral dito. Hindi po kami tumatayo, hindi po kami nangangaral para makita ang aming sarili. Nangangaral kami para makita ang kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, makita ang kaluwalhatian ng ating mapagpalang Diyos. So we are always focused not in our own interest, not in our own mga minamahal agenda, but we are always focused to glorify God. Basahin natin 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Gawin natin para sa ikaluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Whatever ye eat and drink, or whatever ye do all things to the glory of God. Amen? Kahit sa pagkain, kahit sa pag-inom, do it for the glory of God. So, ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, we need to make it sure it is for the glory of God. Huwag na huwag kang gagawa ng isang gawain nang layunin mo ay purihin ka. Amen? Huwag na huwag kang gagawa ng anumang gawain na ang layunin mo ay hangaan ka. Hindi ka lalangisan ng Diyos. Maniwala ka, mga minamahal. Walang paglalangis, walang gabay, walang patnubay ang sasama sa iyo na galing sa ating mahal na Panginoon kapag ang gagawin mo ay para makita ang iyong galing, para makita ang iyong kapasidad, para makita, mga minamahal, ang iyong kakayahan, para makita ang iyong kapurihan. Hindi ka papatnubayan ng Diyos. Hindi ka lalangisan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung mga minamahal, lahat ng iyong ginagawa, idinededicate mo ito para mag-glorify ang ating mahal na Panginoon. Maniwala ka, mga minamahal, yung anointing ng Diyos, yung patnubay ng mahal na Panginoon, ano man ang iyong gawin, ay pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya ang ating topiko, mga minamahal, ang ating pong topiko ay ulitin ko po, what will happen when our motives are wrong? Ano ang mangyayari kung ang motibo ng ating mga puso ay mali? Ang sabi ng ating pinag-aaralan, the Bible says that God is more interested in our motives than our action. Ang ating mahal na Panginoon pala, mas interesado siya, hindi doon sa ating mga gawa, kundi sa motibo kung bakit natin ginagawa ang bagay na yon. Hindi naman po ibig sabihin na hindi siya interesado sa ating mga ginagawa. Amen? Pero ang tinitingnan ng Panginoon, hindi ang laki ng iyong ginawa, hindi ang liit ng iyong ginawa. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, yung motibo kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na iyon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, our loving God are always more interested ang ating mahal na Panginoon in our motives, not in our action. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, in our motives, not in our action. Because our motives determine who we are and what we are. Yung motibo pala, our motives determine who we are and what we are. Ito po ang mga minamahal, nagpapakilala kung sino ka, kung ano ka. Ito po ang nagpapakilala kung ano ang uri ng iyong puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's why, mga minamahal, the more na interested ang Diyos sa mga motibo kung bakit natin ginagawa. Halimbawa, bakit tayo nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ano ang motibo mo? Bakit mo inalay ang iyong buhay sa pagpapagamit ng Diyos? Ano ang motibo mo? Bakit ka, mga minamahal, nagpagamit sa gawain ng Diyos as a finest choir, as a youth choir, isa kang adults choir. Ano ang motibo mo? Bakit ka nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon? Siyempre, kapag ang motibo mo, minamahal ko, ay godly, kapag ang motibo mo ay mabuti, sabi ng mahal na Panginoon, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, because our motive determine who we are and what we are. Yan po ang nagpapakilala, yan po ang nagre-reveal kung sino ka at kung anong uri ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming nagpapagamit, hindi naman po lahat. Everybody shout, praise the Lord. Maraming nagpapagamit dahil nagpapabilib lang. Amen? Maraming nagpapagamit dahil para hangaan lang. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kanya-kanya pong mga motibo. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, wala po tayong maitatago at may kukubli sa ating mahal na Panginoon because our loving God knows what is the motives of our heart. Alam ng Panginoon kung ano ang motibo ng ating mga puso. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, whatever we do, amen, glorifying God is our top priority. Yan po ang ating unang-unang prioridad sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Kasi nagiging walang kabuluhan, nagiging walang silbi ang buhay ng bawat isa sa atin kung tayo gagawa ng isang bagay para sa kaluwalhatian ng ating mga sarili. Sapagkat tayo po ay narito, tayo po ay linikha, tayo po ay linalang, binigyan ng talento, ng karunungan, ng kaalaman. Ano mang meron tayo, ang layunin ng ating mahal na Panginoon ay hindi upang makita ang kapurihan mo, bagkus makita ang kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nagagalak every time na tayo po'y nagpupuri sa Kanya. Every time na tayo po'y nagluluwalhati sa Kanya. Every time na itinataas natin ang pangalan ng Panginoon, naluluwalhati ang ating buhay na Diyos. Nagagalak ang ating mahal na Panginoon. Nalulugod ang ating buhay na Diyos. At ang sabi ng Biblia, every time na naluluwalhati natin ang Panginoon at napapaluguran natin ang ating dakilang Diyos, the joy of the Lord is our strength. Amen? Yung kagalakan pala, kapag makapagbigay galak tayo at luwalhati sa ating mahal na Panginoon, ang kagalakan ng mahal na Panginoon ay magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because in our own, we are weak, but God is strong. Amen. Kaya bilang Kristiyano, igugol natin ang ating oras, ang ating panahon, ang natitirang buhay sa bawat isa sa atin para maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Dahil kapag maluwalhati natin ng Diyos, ang mahal na Panginoon ang magsusustain ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Imagine, mga minamahal, every morning when we wake up, tuwing umaga,
mga minamahal, kapag tayo po'y gumising, may nararamdaman tayong panibagong kalakasan sa ating mahal na Panginoon. Hindi nga po tayo nag-expect na abot tayo sa taong ito, year 2024. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga taon at maraming pagsubok ang pinagdaanan natin sa bawat taon. Ngunit nagtataka ka, 2010, baka minamahal, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. 2015, naglilingkod ka pa rin sa mahal na Panginoon. Hanggang dumating yung year 2020, naglilingkod ka pa rin sa mahal na Panginoon. Bakit? Our loving God, mga minamahal, sustain, restore, mga minamahal, refresh ng ating mahal na Panginoon. Yung love mo sa Kanya, yung pananampalataya mo sa Kanya, maging mga minamahal, yung kalakasan mo, bawat paggising sa bawat umaga, mga minamahal, rinirestore ng mahal na Panginoon, yung kalakasan natin sa bawat isa. At patuloy pa rin tayong naglilingkod. Amen? Sapagkat ini-input ng Diyos sa puso at isip natin na siya'y mabuti. Ini-input ng Panginoon sa isip at puso natin na wala tayong magagawa kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit patuloy nating ilinalapit ang ating mga sarili sa paanan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat naunawaan natin na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon in the presence of the Lord, in serving the Lord, there is fullness of joy. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. May kagalakan, may kapayapaan, may biyaya, may pagpapala. Amen. Kung tayo tatalikod, mapapahamak tayo, mapapariwara tayo. Kaya pinili natin ang maglingkod kahit may pagsubok. Pinili natin ang maglingkod kahit may pag-uusig. Pinili natin ang maglingkod kahit maraming hirap ang pagpasok sa karya ng Panginoon. Pinilit natin ang maglingkod. Pinili natin ang maglingkod dahil alam natin may dakilang biyaya at oportunidad sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, whatever we do, glorifying God is our top priority. To make it sure that, mga minamahal, glorify God, mga minamahal, are always searching our motives. Amen? Motives of our heart. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, yung motibo ng ating mga puso, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, basahin natin from the book of Matthew, chapter 6, verse 1, after verse 2. Ito pong mga Pariseo, hindi po sila kinalugdan ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang kanilang ginagawa, mga minamahal, ay para sa kanilang kapurihan at kaluwalhatian. Hindi nila ginagawang isang bagay. Yes, tama ang kanilang ginagawa, but their motives are wrong. Amen? Basahin natin ang Biblia. Matthew 6, chapter 1, verse 2. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanata ay 6, at ang talata ay 1 hanggang 2. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. So makita mo, mga minamahal, the Lord called them a hypocrite. Yung mga Pharisees. Bakit po, mga minamahal? Sila po yung tinatawag na mga showmanship. Amen. Ang gusto nila ay ipakita sa maraming tao ang kanilang ginagawa. Which is na hindi po yun kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Biblia, gawin mong lihim ang anumang bagay para sa Panginoon at pagpapalain ka sa hayag. Amen? Gawin mong lihim, ano man ang ginagawa mo. Huwag kang gagawa para hangaan. Huwag kang gagawa para mga minamahal purihin. Gumawa ka para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. In Matthew chapter 6 verse 1 after verse 2, ang sabi rito, mag-ingat kayo na huwag magsigawa mga minamalang katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita at sa ibang paraan wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang mga minamal tutugtog ng mga pakakak sa harapan mo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, ay huwag ka nang
mga minamahal, magmayabang pa. Amen? Huwag ka nang magpasikat pa. Sapagkat sabi ng Biblia, gaya ng ginagawa ng mga taong mapagpaimbabaw sa mga sinagoga, sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Amen? So sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang kanilang ginagawa, mga minamahal, para purihin sila ng tao. Hindi po nila ito ginagawa para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, having wrong motives, mga minamahal, can lead to negative mga minamahal consequences. Amen? Yung paggawa natin, mga minamahal ko, ng mga negatibong mga bagay ay nagiging daan, mga minamahal, para sa mga negatibong resulta ng ating mga gawa. Amen? Siyempre, nagtanim ka ng maling motibo. Amen? Aani ka, mga minamahal, ng bunga mula sa iyong maling mga motibo. Kaya ang Biblia, tinuturuan tayo na anuman ang ating gawin, huwag natin itong gagawin, mga minamahal, para makilala tayo. Huwag natin itong gagawin para hangaan tayo. Gawin natin ang anumang bagay para sa ikapupuri, ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, doing a right thing for a wrong reason, for a wrong motive, is not righteous before God. Yung paggawa mo, mga minamahal, ng tamang bagay, pero ang motibo mo ay mali, ang layunin mo ay mali. Sabi ng Biblia, it is not righteous, mga minamahal, before God. Hindi po yan matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya, mga minamahal, ng ginawa sa panahon ng paggawa, mga minamahal, ng Torre ni Babel. Basahin natin, mga minamahal, in Genesis chapter 11, verse 1 after verse 4. The story of Babel, mga minamahal, doing the Tower of Babel, mga minamahal, is not the issue. Amen? Not the tower, mga minamahal, that they build. Not their project, because their project are perfect, their plan are perfect. Pero mga minamahal, doon po sila nagkamali sa motibo kung bakit nila ginawa ang Torre ni Babel. Basahin natin ang Biblia. Genesis chapter 11, verse 1, after verse 4. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis Kabanata ay 11 at ang talata ay 1 hanggang 4. At ang buong lupa ay isa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silangan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar, at sila'y nananahan doon. At nangagsumpungan, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog. At ang taluktok niyaon ay aabot hanggang langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y magngalat sa ibabaw ng buong lupa. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung kanilang plano ay hindi po mali. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Nakakita sila ng isang kapatagan. Sabi ng banal na Biblia, in that time, iisa lang ang lingwahe. Everybody shout, praise the Lord. At dahil iisa lang ang lingwahe, madali nilang isakatuparan ang lahat ng kanilang mga plano, lahat ng kanilang desisyon. Nakakita sila ng isang kapatagan at sila'y nag-usap-usap na gumawa ng isang tore. Kaya ito po'y tinawag na Torre ni Babel. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa isang kapatagan. Sila po, mga minamahal ko, ay nag-usap-usap. Amen? At ang sabi nila, hali kayo, tayo'y gumawa ng laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. Amen? Ito yung kanilang pandikit. Kanila pong tinunaw ang isang damo, mga minamahal, at ginawa nilang parang bato. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y kanilang pinatigas at sila'y gumawa ng pandikit upang kapag ipatong nila ang bato, kapwa bato, at lagyan nila ito ng pandikit, ito'y didikit. Ang kanilang plano ay gumawa ng isang matayog na tore na aabot hanggang langit. Hindi po doon ang issue. Hindi po galit ang mahal na Panginoon sa kanilang plano. Their plan, mga minamahal, is perfect. Amen? Their project are perfect, but their motives are wrong.
In verse 4, basahin natin ang Biblia. Ito po ang kanilang motibo kung bakit sila gumawa, mga minamahal ng tore. At nagsipagsabi sila, halika kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin, ng isang muog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang langit. Amen? Di ba hindi naman masama ang kanilang plano? Everybody shout praise the Lord. Siguro ang kanilang iniisip, kaya sila gagawa ng isang taluktok na abot hanggang langit para kung magkaroon ng matinding baha, hindi po sila mamamatay. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Kung yun lang po ang kanilang motibo, napakaganda ng kanilang motibo. Pero mali ang kanilang motibo. Ang kanilang proyekto ay perpekto. Ang kanilang plano ay tamang-tama. Mga minamahal, ang kanilang mga minamahal paggawa ay tama. Ngunit mali ang kanilang motibo. Ang sabi rito, mga minamahal, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sa English, and let us make a name. Gumawa tayo ng pangalan. Amen? Ang kanila palang motibo, hindi lamang po ang paggawa ng tore na aabot sa taluktok ng langit. Ang kanilang motibo ay para makilala sila, gumawa sila ng pangalan. Everybody shout, praise the Lord. Dahil doon sa kanilang motibo, although na ang kanilang proyekto ay tama, ang kanilang plano ay perpekto, ngunit ang kanilang motibo ay mali. Ang kanilang motibo ay hindi para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Ang kanilang motibo ay hindi para mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Ang kanilang motibo ay makilala ang kanilang mga pangalan. Kaya ang sabi nila, let us make a name. Gumawa tayo ng pangalan. Amen? Nang makita ng Panginoon ang kanilang mga puso, nang makita ng Panginoon ang kanila pong mga plano, ang kanilang motibo ay mali. Tama ang plano, ngunit mali ang motibo. Ang mahal na Panginoon ay nagdesisyon na bumaba mula sa langit, mga minamahal, at tingnan ang mga gawa ng mga tao sa lupa. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Genesis chapter 11, verse 7 up to verse 8. Amen. Dito pa rin po sa aklat ng Genesis Kabanata ay 11 at ang talata ay 7 hanggang 8. Halika kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So yung kanilang plano ay sinira ng mahal na Panginoon. Because all they want is exposure. All they want, mga minamahal, is popularity. All they want is fame. Ang gusto nila ay makilala sila. Hindi sila gumawa para maluwalhati, mapapurihan ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ang gusto nila ay exposure. Amen? Makilala sila. Ang gusto nila ay, mga minamahal, maging sikat sila. Ang gusto nila ay maging bida sila. Ang sabi na, let us make a name. And they said, let us build as a city and a tower whose top may reach unto heaven. And let us make a name, mga minamahal. Yun ang kanilang plano. Kaya all they want is exposure. Amen? Kaya kapag gagawa ka ng isang bagay, all you want is exposure, mga minamahal, hahadlangan ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka sasamahan ng Diyos. If all you want is popularity, kaya ka nagpipreach, kaya ka nangangaral, kaya mo ginagawang mga bagay na yan, all you want is exposure, all you want is mga minimal popularity. Ang gusto mo ay maging bantugan ka, maging kilala ka, hahadlangan ka ng Diyos at hindi ipapahintulot ng mahal na Panginoon na magtagumpay ka sa anumang maling mga motibo at laman ng iyong puso. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito in verse 5, bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan, upang tingnan ang muog na itinayo ng anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito'y iisang bayan at silang lahat ay mayroong iisang wika. At ang kanilang pinasimulang gawain at ngayon nga'y walang makakasawata sa anumang kanilang balak gawin. In verse 7, halika kayo, tayo bumaba, sabi ng Panginoon, at dyan din ay ating guguluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag makatalastas sa kanilang mga salita. Ganito, mga minamahal, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwang nakatayo, mga minamahal, ang bayan. Everybody shout, praise the Lord. The Lord scattered them. Tinivide ng mahal na Panginoon yung kanilang language. Although at that time,
Iisa lang ang kanilang lingwahe. Sabi ng Panginoon, dahil iisa lang ang kanilang lingwahe, walang sino mang makakahadlang sa kanila. Walang sino mang makakasawata sa kanila. Dahil iisa lang ang kanilang lingwahe. Kaya mahal na Panginoon, hinikayat niyang ibang anghel, tayo bumaba at ating siyasatin ang gawa ng mga anak ng mga tao. Maging ang kanilang moog na kanilang ginagawa ay siniyasat ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, para hindi sila magtagumpay, mga minamahal, ginulo ng Panginoon ang kanilang mga lingwahe, ang kanilang wika. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong magtaka bakit iba-iba ang mga wika sa ating panahon ngayon. Amen? Dahil doon po nagsimula, mga minamahal. Siguro, kung hindi masama ang motibo ng mga tao noon, mga minamahal, sa paggawa ng Torre ni Babel, maaaring hindi po gawin ng Panginoon na iba-ibahin ang wika ng mga tao. Amen. Kaya nagkaroon po ng dibisyon. Nagkakaroon po ng pagkabahabahagi dahil nagkaiba-iba ang wika, mga minamahal ko, ng mga tao sa kanilang panahon. Ang layunin ng mahal na Panginoon upang hindi sila magtagumpay sa maling motibo at laman ng kanilang mga puso. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang sabi rito, because of the wrong motives, the Lord went down and scattered them. Dahil po sa maling motibo ng laman ng kanilang puso, bumaba ang mahal na Panginoon. Just imagine, ang mahal na Panginoon nandoon sa langit, nag-aksaya ng panahon, bumaba sa lupa. Ang purpose lang is to scatter them para paghiwa-hiwalayin sila at hindi sila magtagumpay sa mali nilang mga gawa. Everybody say amen. Hindi masama ang magplano. Amen? For our future. Hindi masama, mga minamalang magsumikap, maabot ang ating mga ambisyon at ang ating mga pangarap. Just make it sure that the motives of our heart is not only for our own and personal interest. Make it sure na anumang plano, anumang desisyon, anumang hangarin na ating inaasam, tiyakin natin, mga minamahal, na maluwalhati natin ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sasamahan tayo ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Our dearly parents in the Lord, alam ng Panginoon ang motibo ng kanilang mga puso. Kaya't sila'y sinamahan ng Diyos. Kaya't sila'y pinatnubayan ng ating mahal na Panginoon. Start from the very beginning of their ministry. Sinamahan na sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Nababasa ng Diyos ang laman ng kanilang puso, ng kanilang layunan ay maluwalhati ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po naging pastor ang ating mahal na pastor for exposure. Hindi po nagpastor ang ating mahal na pastor for popularity, for fame. No. Kanya pong inalay, ibinigay ang kanyang buhay, isinakripisyo maging ang kanyang buong pamilya para sa gawain ng mahal na Panginoon, para maluwalhati ang dakilat banal na pangalan ng Diyos. At ang ating minamahal na pastor ay naging matagumpay na pastor, mga minamahal. Amen, sa ating kapanahunan ngayon, dahil nakita ng Panginoon na yung top priority ng ating mahal na pastor is to glorify God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nakikita ng Diyos. Sometimes, pinapansin tayo dahil magandang ating boses. Ang sinasabi natin, glory to God, pero deep in our heart, glory to me. Amen? Sometimes ganon. Sis, ang ganda ng boses mo. Minsan sasabihin natin, glory to God. Pero deep inside, believe tayo sa ating pagkanta. Amen? Which is na dapat ibigay natin palagi ang kapurihan, kaluwalhatian, para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Wag na wag nating igagrab yung credit. Amen? Wag na wag igagrab ang credit. Ang kapurihan ay palaging sa Panginoon. Heartily, sabihin natin ang kapurihan ay palaging sa Panginoon. Tingnan mo, mga minamahal ko, yung mga magsasaka. Kapag mga minamahal, their harvest is good. Amen? Kanino nila ibinibigay ang credit? Ibinibigay nila yung credit sa kanilang sarili. Sinasabi nila, kaya good harvest yung aming harvest ngayon kasi nag-seminar kami. Ilang buwan kaming nag-seminar. Kaya good ang harvest namin ngayon dahil maganda yung ginamit naming insecticide. Kaya good harvest ang harvest namin ngayon dahil special ang abono na aming ginamit. Yung credit ibinibigay nila sa insecticide. Yung credit ibinibigay nila doon sa kanilang abono. Yung credit ibinibigay nila doon sa kanilang seminar. Pero mga minamahal, not knowing na ang credit ay dapat ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kahit anong ganda ng abono ang ilagay mo sa iyong tanim. Kapag hindi yan pasikatan ng araw ng Diyos at patabain at pabungahin ang iyong tanim, kahit gaano pang insecticide ang iyong ilagay, hindi ka harvest ng mabuting harvest kapag hindi yan pagpalain ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya wag natin ibigay ang kapurihan sa mga abono. Wag natin ibigay ang kapurihan sa insecticide. Wag natin ibigay ang kapurihan kahit nag-seminar ka pa. Palaging ibigay ang kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po dito sa Jesus Miracle Crusade, pinahintulutan ng mahal na Panginoon ng mga preacher dito, hindi makapag-Bible study o makapag-Bible school, rather. Kasi may mga Bible school sa ibang sekta, 6 months, 2 years. Paglabas mo sa mga Bible school, pastor ka na. Amen? Yung nag-ordain sa'yo na maging pastor, hindi po yung anointing at leading ng mahal na Panginoon ang nag-order sa'yo, ordain sa'yo para maging pastor. Yung papel na bigay sa'yo dahil tapos ka lang mag-Bible school. Kaya makita mo, maraming mga pastor, before they preach, hindi ka lumuluhod. Hindi ka nag-aayuno. Hindi ka nananalangin. Because they depend on their own knowledge. Nagtitiwala sila sa kanilang karunungan. Siyempre, Bible school ako eh. 6 months, tapos ako. 2 years, tapos ako. Marami na akong pinangaralan. Feeling nila magaling na sila. Kaya they don't need to pray. Amen. They don't need mga minamal to pray. Hindi na nila kailangang iluhod ang kanilang mga tuhod. Ngunit ang mga preacher dito sa Jesus Miracle Crusade, kahit masakit na ang tuhod namin, ilinuluhod namin ito sa mahal ng Panginoon. What is the reason? What is the purpose? Para i-anoint ng Diyos yung mga salitang lalabas sa aming mga labi. Tumimo sa inyong puso ang mga salitang aming ipinapangaral. May kasamang panalangin, may kasamang pagluhod, may kasamang pagluha. Dumuluhod kami. Hindi kami nagtitiwala sa aming sariling galing. Hindi kami nagtitiwala sa aming sariling karunungan. Nagtitiwala kami sa paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya time-time kaming nananalangin. Madaling araw palagi gising na kami para manalangin, para magpuri. Dahil pinagpipray namin, Lord, ituro mo sa amin kung anong dapat na mensahe naming ipangaral sa aming mga patiran na ikaw higit na nakakalam kung anong pangangailangan nilang espiritual. Hindi kami nangangaral ng amin lang. Palagi kaming dumadalangin sa leading ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At hindi pwede pag preacher ka, tutulong-tulong ka, hindi pwede pag mangangaral ka, tamad kang manalangin, tamad kang magpuri, dahil lalayo sa iyo ang leading ng Diyos, ang paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung gusto mo maging anointed preacher ka, i-dedicate mo ang puso mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Para ang puso mo ay palaging konektado sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap mangaral, hindi kumakain, minamahal. Amen. Mabuti kayo nakaupo lang, pero kami simula ng gawain. Nakaluhod na kami, namamanhid ng aming mga tuhod, pero lumuluhod pa rin. Dahil hindi kami nagtitiwala sa aming sarili. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Just make it sure that the motives of your heart is not only for your personal interest. Nababasa ng Panginoon ang laman ng ating puso. Jeremiah 17 verse 10, following verse. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias Kabanata ay 17 at ang talata ay 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating binabasa, the Lord searched the heart, and He knows if our motives is wrong. Amen? Nakikita ng Panginoon ang laman ng ating puso. Kaya huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo, mapagpaimbabaw. They are all hypocrites. Ang tawag sa kanila ay mga great pretender, mapagpakunwaring mga tao. Dahil gumagawa sila para hangaan ng iba, para purihin ng iba. Ayaw ng Diyos ng ganon, minamahal. Gumawa ka para purihin mga minamahal, mapapurihan at maluwalhati ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon.
and the Lord will sustain you. Amen? Kapag gumagawa ka para sa kapurihan ng Panginoon, the Lord will sustain you. Bibigyan ka ng lakas, sigla, tatag, tibay. Mga minamahal sa paglilingkod, the Lord will sustain you. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ipipreserve ka ng mahal na Panginoon. Ika'y hindi hahayaan ng mahal na Panginoon na matinag sa anumang mga pagsubok. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Jeremiah chapter 17 verse 10, ano po ang sinabi ng Biblia? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. Akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Amen? Aking tinatarok ang puso ng bawat tao. Kanyang riniririp. Sinisiyasat. Eh walang sino mang makapagtatago sa mahal na Panginoon. He knows the motives of our heart. Why we are serving the Lord. Bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Ano bang ating motibo? Bakit tayo ginagamit, nagpapagamit sa Diyos? Ano bang ating motibo? Kung ating motibo ay mabuti, makikita po yan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang mga minamahal, ako ang Panginoon na sumisiyasat sa pag-iisip at aking tinatarok ang puso ng tao upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad at ayon sa bunga ng kani-kanilang mga gawa. Amen? Ang Diyos ang sumisiyasat sa ating puso. Kaya palagi nating inihahanda ang ating mga puso, mga minamahal na maging malinis. Inihanda natin ang ating mga puso upang maging kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon, upang i-bless tayo ng Diyos. Amen? How the Lord blessed us. Paano tayo ibibless ng mahal na Panginoon kung ang puso natin ay hindi naka-align sa Diyos? Paano tayo ibibless ng mahal na Panginoon kung ang puso natin ay marumi? Paano tayo ibibless ng Panginoon kung ang puso natin ay ang layo-layo sa Kanya? Amen? Paano natin, mga minamahal, ma-identify na ang puso natin ay malayo sa Diyos yung tuwing tayo po idadalo at hirap na hirap tayong maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan po ay isang patunay na ang puso mo ay malayo sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At napakahalaga na tiyakin natin ang puso natin ay malapit sa Diyos. Last verse, mga minamahal, Proverbs chapter 19 verse 21. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata ay 11, at ang talata ay 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Many are the plans of men, but the purpose of the Lord will stand. Many are the plans of men, but the purpose of the Lord will stand. Marami tayong plano. Marami. Amen? Marami tayong plano sa buhay natin. Sino po yung walang plano sa buhay? Itaas po yung kamay. Marami tayong plano. Say amen. Kung plano lang ang pag-uusapan at ipasulat ko sa inyo sa papel, lalampas ng 10 yung plano natin sa buhay natin. Say amen. But the purpose of the Lord will stand. Hindi ang plano mo ang masusunod. Amen. Payag ba kayo na hindi plano nyo ang masunod? Amen. Nahina yung amen ninyo, mga minamahal, parang gusto ninyong plano ninyo ang masunod. Say amen. Diba? Marami tayong plano, but the purpose of the Lord will stand. Ang dami nating plano. Ako, ang dami kong plano noon. Amen. Pero yung mga plano ko na yun, halos lahat hindi nasunod. Amen. Dahil iba yung plano ng mahal na Panginoon sa akin eh. Ang gusto ko noon maging abogado. Amen. Sabagay, abogado din naman kami. Pag may mga problema, kami ang nagka-counsel. Kaya lang, pag mali yung counseling namin, kami din ang sinisisi. Amen. Gusto ko noon maging sundalo. Para lahat ng harang, parilin agad. Amen. Ang dami kong plano.
Pero maniwala kayo, wala sa isang plano kong natupad. Praise the Lord. Why? Because the purpose of the Lord will stand. Hindi ang plano mo ang masusunod. Amen. Binigyan tayo ng laya ng mahal na Panginoon magplano, pero hindi plano natin ang masusunod. Because the Lord, mga minamahal, has a greater purpose than our purpose. May dakilang layunin ng Panginoon. Ang kanyang plano ay mas mabuti sa ating mga plano. Ang kanyang desisyon ay mas mabuti sa ating desisyon. Kaya kapag nakikita ng mahal na Panginoon, ang plano mo ay mapapariwara ka. Kapag ang plano mo makita ng mahal na Panginoon na ikaw ay mapapahamak, ikaw ay mawawala sa iyong kamay, ang plano mo ay hindi binibigyan ng katuparan ng mahal na Panginoon dahil ayaw ng Diyos, mga minamahal, na mapahamak tayo. Hinayaan ka ng Panginoon na magplano, pero huwag kang magdadamdam. Huwag kang magtatampo sa Panginoon kapag ang gusto mo ay hindi nasunod dahil hindi lahat ng gusto mo ay makakabuti para sa iyo. Amen? Our Father knows always what we need. Alam ng Panginoon palagi kung ano ang ating mga kailangan. Higit niyang alam kung ano ang kailangan mo. Higit niyang alam kung ano ang tama para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Many are the plans of man, but the purpose of the Lord will stand. Hindi ang plano mo. Dahil ayaw ng Panginoon, mapahamak ka. Ayaw ng Panginoon, mapariwara ka. Palaking plano niya ang kanyang gagawin. Kapag tumalima ka sa kalooban ng Diyos, hanapin mo, minamahal ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Hindi ang sarili mong kalooban, ituturo ka ng mahal ng Panginoon sa tamang landas. Kaya sabi ng Biblia, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ituturo ng Panginoon kung ano ang mas tama para sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kagaya ng isang kapatid natin, mga minamahal, September 11, kung hindi po ako nagkakamali. That is September 11, 2001. Nagkaroon po, mga minamahal ko, ng deadliest attack ng terorista sa dako ng Amerika. That is recorded in history. 2,977, kung i-round off natin ay, mga minamahal, 3,000 died, mga minamahal, in that day. Yan po yung mga minamahal nangyaring pagbagsak ng Twin Tower, yung tinatawag po nilang World Trade Center sa dako ng Amerika. Ito po'y nag-collapse, mga minamahal, gawa ng mga terorista. Imagine, mga minamahal, yung interval lang, yung dalawang building, dalawang eroplano ang bumangga. Amen? Yung unang eroplano, bumangga ng 8:46 a.m. in that day, the same day. Yung pangalawang eroplano, yung isang tower, binangga naman, 9:03 a.m., mga minamahal. Kung pag-aaralan mo, almost 17 minutes lang yung kanilang interval. Bumagsak yung isang building, pangalawang isang building. Ang nakakalungkot, mga minamahal, kumbaga, previous days, ilang days ang lumipas, yung kapatid natin yun, nag-apply ng trabaho doon sa Twin Tower, sa World Trade Center. At ang sabi sa kanya, sa kanyang interview, nagpa-interview siya, chinek yung, dinouble check yung kanyang papers. Ang sabi ba kami naman nung nag-interview sa kanya, balik ka sa September 11, malalaman mo kung anong resulta ng iyong interview. Kaya in that day, early in the morning, siya po'y nag-travel mula sa kanilang bahay, pumunta doon sa World Trade Center to confirm kung anong result, mga minamahal, nung kanyang interview. At nung siya po ay naandun na, mga minamahal, pumasok siya sa isang kwarto, 8 o'clock in the morning, mga minamahal, wala pa po yung bombing, wala pa pong eroplanong babangga. 8 o'clock sharp, siya po ay naandun. Pagbukas ng pintuan, siya agad ang humarap. Mga minamahal, siya po ay nadismaya. Siya po ay nadismaya. Bakit po, mga minamahal? Yung result ng kanyang interview, ang sabi doon ng tao, siya po ay overqualified. Overqualified siya. Ibig sabihin, hindi siya natanggap because he was overqualified. Kanyang papers, lahat ng kanyang performance, lahat ng kanyang achievement, i-present niya, time ng kanyang interview, pero overqualified siya. Nasaktan yung kanyang puso. Ang sabi niya, mahal ng Panginoon, alam mo bakit ako nandito? Lord, alam mo bakit ako nag-apply ng trabaho? Nag-apply ako ng trabaho para makatulong sa gawain ng Diyos. Nag-apply ako ng trabaho, Panginoon, pangalawa, para matulungan ko yung pamilya ko. Alam mo, ang motibo ng aking puso ay mabuti.
Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung motibo ng kanyang puso ay tama. Ngunit ang mahal na Panginoon, inuuna yung ating safety. Everybody shout, praise the Lord. Sumakay siya sa elevator, dala-dala yung kanyang papel, mga minamahal, yung kanyang papers. Pababa, mga minamahal, lumabas siya sa World Trade Center, yung unang-unang binangga ng eroplano. Sumakay siya sa kanyang kotse, mga minamahal. Amen. Binabaybay niya yung kalsada palabas, pauwi sa kanyang tahanan. Nakatingin siya sa mga minamahal ko side mirror habang nakikita niyo yung dalawang mga minamahal World Trade Center, yung Twin Tower. Mga minamahal, kitang-kita ng kanyang dalawang mata na binangga ng isang eroplano, yung isang building ng Twin Tower. Maya-maya, nakita niya uli yung isang eroplano, binangga, mga minamahal, yung building na yon. Mga minamahal, hindi po siya nakaimik. Siya po'y lumabas ng kanyang sasakyan at lumuhod. Mga minamahal, nagpasalamat siya sa mahal ng Panginoon. Ang sabi niya, mahal ng Panginoon, totoo ang plano mo na higit sa aming plano. Ang isip mo ay higit sa aming kaisipan. Ang layunin mo ay ingatan kami. Ang layunin mo ay proteksyonan kami. Ilayo kami sa anumang mga kapahamakan. Ganun ang pag-ibig ng mahal ng Panginoon. Sometimes may mga plano tayong hindi nasusunod. Nagtatampo tayo, minamahal. Minsan, kini-question natin ang mahal ng Panginoon dahil hindi ang plano natin ang nasunod. Minsan, kini-question natin ang Panginoon. Tinatanong natin ang Diyos dahil hindi ang gusto natin ang nasunod. Sabi ng Biblia, minamahal, many are the plans of man, but the purpose of the Lord will stand. Kalooban ng Panginoon na palagi nasusunod. Kaya't mas mahirap sabihin, mahal ng Panginoon, kung ano ang kalooban mo, Lord, susunod ako. Kung ano ang kalooban mo sa buhay ko, Panginoon, susunod ako. Isuko ang buhay natin sa mahal ng Panginoon. Hayaan natin ang plano ng Diyos ang masunod. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Kalooban mo, Panginoon, ang masunod sa buhay namin. Dahil alam namin ang plano mo ay mas mabuti sa aming plano. Alam namin ang kalooban mo ay mas mabuti sa aming kalooban. Hindi ka magkakamali ng plano. Ang plano mo para sa amin ay palaging perpekto. Ang plano mo para sa amin ay palaging tama, mahal na Panginoon. Ating papurihan ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Tingnan po ninyo, kung hindi po siya nakaalis, kung tinanggap po siya sa trabaho doon sa World Trade Center, kasama siyang mamamatay doon sa 2,977 died in that day. Pero ang Panginoon, His concern ay palaging ikaw at ako. Kaya iningatan siya ng Diyos. Hindi siya hinayaang magtagal doon sa building na yon upang hindi siya mapahamak. Tingnan po ninyo, ang plano ng Panginoon ay para palagi sa ating ikabubuti. Sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Awitan natin ang Diyos. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to the name of Most High. To declare His steadfast love in the morning and His faithfulness by night. Thank you, Jesus. Hear the music of the good and the high.
Pasalamat sa iyo. Amen. At magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at gabi, ipahayag ang iyong kagandahan, Lord, at Sasabihin ang lahat ko'y gabi. O God, sa makulay na araw na aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay. Sabay-sabay yung mga Sabay-sabay tayo. Worship the Lord, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God.
Hallelujah. I pray our memories, Lord. Nakinagawa mo sa buhay namin. Hindi kami nagsisisi kung ano kami ngayon. Dahil ang plano mo, Panginoon, ang nasunod sa buhay namin. Kung ang plano namin ang masunod, maaaring mapapahamak kami. Salamat! Salamat, mahal ng Panginoon. Salamat, Lord, ang mga plano mo ang nasunod sa